So, good morning mga boss. Ngayon ay araw ng Sabado. Bale, June 27, 2026. At pauwi na tayo galing sa gabi trabaho. Nakain pa tayo ng baby. Same pa rin tayo ng dinadaanan nating ruta. So, packet na tayo ng NLEX Bridge. Dito yung banda pa rin ng Santa Rita. So, masarap talaga ang umuwi ng ganitong oras, yung alas 5. At malamig ang simoy ng hangin. At hindi pa gaano maraming sasakyan. Sinasamantala ko na yung ganitong pagkakataong makauwi ng maaga. Dahil bihira lang naman ito. So, hindi pa rin tayo makapunta sa Manila Memorial para makapag-ikot-ikot dahil ang pagpapapasok ng mga gwardiya sa mga nagja-jogging ay alas 6 ng umaga. Ayun, ito, yung gagawin natin ay diretso lang tayo papadya, pauwi ng bahay. Maayos naman ang ating pagtatrabaho ngayon. Medyo konti lang ating pahinga dahil nga may talon na naman na pumasok. Ganun pa man ay mahalaga ay diretso pa tayo sa ating pagtatrabaho. So ano ba yung mga benefits na nakukuha ko sa pagbibisikleta? Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Kapag tayo ay patungo sa ating tahanan. So pag-usapan na natin yung kung ano yung mga nakukuha kong benepisyo sa pagbibisikleta. So nag-start akong mag-bike year 2016. Ang gamit ko pa nun ay parang mga cyclone ng tatak Pero hindi pa siya high-end hanggang sa lumabas yung mga Trings bike. Sikat na sikat noong panahon na yun yung Trings bike Yung isa kong Trings bikes na M136 26er ay nabili ko dun sa sa trabaho ko. Hinulugan ko na ang 6 na buwan. At yun din yung simula ng pagbibisikleta ko sa iba't ibang lugar. Maraming narating yung isang bisikleta ko na yun bago itong gamit ko ngayon. Kaya lang ngayon ay ini-retire ko na siya sa marami na rin kasi siyang sira. Kailangan ko na rin siyang ipa-repair. Mga pyesa na dapat na palitan. Ang unang-unang naging benefit sa akin na pagbibisikleta ay dati high blood ako. Chubby. Medyo mataba. Dahil sa pagbibisikleta ay consistent na pagbibisikleta ko everyday, tapos may long ride pag linggo,
pagbibisikleta ay lumawak ang aking paligid, yung environment. Dahil nga sa nakakarating ako sa iba-ibang lugar, marami rin tayong nakikilala ng mga siklista, hindi lamang dito sa Bulacan, hindi sa iba't ibang lugar around Metro Manila. At yun, nakakasama natin yun sa pagbabike, gaya ng mga nakarating natin ng nakaraan sa Tagaytay, sa Pinalungaw, sa Pileda Rizal, sa Bataan, Mansaman, tapos Tarlac, Pampanga, iba't iba pa, marami. Sa Subic pa, yan. Meron pa ako narating sa may SBMA. Yun na hindi ko narating na mag-isa yun. Hindi, meron akong mga nakakasama na noon ko palang din nakakilala. Kaya shoutout sa mga nakasama ko mga panahon na yun. 2016 hanggang bago mag-pandemic. Ayun. Ay, nung nagkaroon ng COVID-19 pandemic ay natigil tayo sa pagbibisikleta dahil talagang lahat naman ng aspeto ng pamumuhay nun ay natigil. So ang pangatlong dahilan din na benepisyo ng aking pagbibisikleta ay siyempre nga nung pandemic ay wala alternative na transportation na gagamitin sa pagpasok sa trabaho. Walang jeep na nun. Kaya para makapasok sa trabaho, ginagamit ko, ina-apply ko. So yung pangatlong benefit na magbabike ay siyempre nga yung pandemic ay limited lang ang transportation. Kasi totally wala nga eh. Kaya yung pagbibisikleta na naging simula na ang aking pagbabike ko yung panahon ng pandemic. Napakalaking tulong dahil ang laki na ang natitipid ko sa back and forth. Lalo ngayon, bali 2019 hanggang sa kasalukuyan ay bike to work na ako. So nakakatipid ka na-exercise ka mo. Higit sa lahat yung travel madali. Mabilis na makakarating sa yung pinagtatrabawan. Mabilis ka rin makakauwi sa yung bahay. So daan muna tayo dito sa bukid sa may Lalangan. Ayan. Medyo maaga pa naman eh. Maganda rito pagka ganitong oras. Sariwa ang hangin. Makakanangap tayo na ang sariwang hangin. So, dumaan muna tayo saglit dito sa kabukiran ng Barangay Lalangan. So, yun, nakatatlong benefits na tayo ng pagbabike. Ayan. So, itong bike ko na to ay nabili ko lang noong August 22, 2024. At niretire na nga natin yung isa kong bike na 26er. Yun, napakadami kong alaala dun sa bike ko na yun. Kaya hindi ko kailanman may pagbibili yun eh. Ang daming narating nun. Libot ko yung buong Bulacan dahil sa bike na yun. So ito naman bike na ito ay pangunahin ko nang ginagamit sa pagpasok sa trabaho. Pero naisisingit ko pa rin siya sa pagpunta sa iba-ibang mga lugar. Pero hindi na tulad dati na nakakarating tayo sa malalayo. Pero kaya naman, depende na rin sa oras kung may panahon tayo. Kung kaya ng panahon na makapunta tayo sa lugar na yun. Kasi totally, puro trabaho tayo ngayon mga kaibigan. Lalo ngayon at tag-ulan. Napakahirap pagka wala tayong naipon sa panahon ngayon na tag-ulan. So yun.
So yung pang-apat na benepisyo ko na nakukuha sa pagbabike ay syempre yun nga, hindi makakaiwas ka sa bisyo dahil nga sisigla yung katawan mo, magiging active yung kalusugan mo, pati yung pag-unaw, pag-iisip mo ay marirefresh kasi nga may mga napupuntahan kang iba-ibang lugar na first time mo lang napuntahan gamit ang bisikleta, achievement pa nga yun, di ba, pagka ganun. Kaya ngayon marami na talagang naiengganyo sa pagbabike. Nung panahon ko na yon, hindi pa ganong existing yung mga grupo ng mga bike. Pero yung unang grupo na sinalihan ko ay Bulacan Trings Biker. Shoutout kay Boss Tata at sa mga admin ng Bulacan Trings Biker. So yun, medyo wala na. Medyo laylo na sila ngayon. Siguro may mga sarili-sarili na rin mga ginagawa sa buhay at mga priority. Pero nakasama ko lang sila isang beses lahat nung nagkaroon ng attempt ang Guinness World Record doon sa Clark sa Pampanga. So ngayon kasi ang pagbibisikleta hindi na sa panlalaki. Marami ngayon na nagbabike, mga babae na rin. Talaga nakikipagsabay na rin sa mga kalalakihan. Nakakatuwa lang dahil nga syempre nagiging active din sila sa kanilang lifestyle. Marami akong kakilala niyan na yun pa nga, may edad pa. Ay shoutout sa Senior Bikers of the Philippines, kay Nanay Bel at kay Kuya Dante. Yan, mga member sila ng Senior Bikers of the Philippines Bulacan chapter. Kay Madam Marjorie, yan, shoutout po sa inyo. Ay mga idol ko yan sa kabila ng kanilang edad ay active pa rin sa ganitong mga pagbibisikleta. So naging lifestyle na nila yon, naging libangan na nila. Biruin mo, lalayo rin mga nararating ng mga yon. So sa isang grupo ko na dati ko na rin nasamahan, yung Bulacan Bikers Squad. Meron din doon isa na medyo may edad na 71 years old ata yun pero hanggang ngayon active pa rin So sana dumating tayo sa edad na gano'n na abutan tayo ng 70 years old, active pa rin tayo sa pagbabike. Totoo po, masarap magbike mapapagod ka pero talagang yung benefits naman ay napakadami. Miray mo, gusto mo pumunta sa isang lugar, di ka mamamasahe, wala kang perang gagamitin, pinakapuhunan mo lang yung katawan mo. Siyempre pag magra-ride tayo sa malalayo, kailangan nakakondisyon ng ating sarili. Hindi lamang yung ating bike na lagi natin ipinapa-tune up o pinapa-ayos sa mekaniko. Lalo higit sa lahat yung ating kalusugan, yung ating sarili, kung nakahanda ba tayo sa mga ganong malalayong padyakan. Siyempre, pagka alam mo naman na kondisyon ka na at kondisyon na rin yung bisikleta mo, huwag natin kalilimutan yung manalangin tayo sa Panginoon Diyos na gabayan tayo sa lahat ng mga lakad natin at pupuntahan natin gamit ang bisikleta, na huwag tayo mapahamak, makauwi tayo ng payapa sa ating pamilya. Sa totoo lang mga kaibigan, mga kapadyak, ay karanasan ko na to Yung kadalasan kasi solo ride ako Ako lang mag-isa. Nung pumunta ako ng Labi River sa may Bungabon, Nueva Ecija, yung sikat doon na Labi River Bridge. Halos boundary na yun ng Aurora saka ng Bungabon, Nueva Ecija. Kada kapilya na madadaanan ko sa pagbabay, kasi itong ruta ko nun papunta ng San Miguel, San Mildipon, sa mga ganyan hanggang sa Makating Kalanggapan.
tapos Cabanatuan, ayun, kung makapasok ka ng Palayan City. Sa lahat ng mga nadadaanan kong kapilya, pag natitingin ako doon, ay sumasambit lang ako sa akin pag-iisip na, Ama, tulungan mo ako na mapuntahan ko ng payapa yung lugar na yon at makauwi ako ng ligtas. Awa naman ng Diyos, lahat ng aking pinuntahan ay naging ligtas naman ako sa lahat ng aking pinadyak. O ganun yung sikreto. So, malapit man o malayo yung aking pinupuntahan, basta nakakita ako ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, talaga mapapasambit lang ako na matulungan mo ako sa aking pagbibisikleta. Bagay, may kanya-kanya naman tayong paniniwala. Sigurado naman yung karamihan sa ating mga kapadyak ay nananalangin o nagdarasal bago sila umalis. Isa na ring habit yun na dapat natin panatilihin, na tayo ay gabayan sa ating paglalakbay. So yun yung mga benefits ng pagbabike. Kahit napapagod ka, kahit na sabihin ng iba na pinapahirapan namin ang aming mga sarili, walang maitutumbas po yun sa kaligayahan na mararamdaman namin kapag napuntahan po namin ang isang lugar na biruin niyo po, napuntahan namin sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Yung Tagaytay na, di ko sukat akalain na mararating ko yun. Ano pa ba yung mga napuntahan kong mga lugar? Yun nga, Subic Bay Metropolitan Authority. Tapos dito sa Norsagaray, yung Bitbit River, Bitbit Bridge. At diretso pa yun sa may Hilltop View Deck. Yan, kasama ko yung mga pioneer na member ng Bulacan Trains Biker. So shoutout kay Boss Darwin Gomez. Kamusta na? Ayan, nag-quit na siya sa pagbabike. Naibenta niya yung kanyang bike. Pero shoutout pa rin sa'yo. Tapos yun nga, mga solo ride na ako sa Puning Cave. Tapos sa Angat. Tapos sa iba-ibang lugar, sa Lubao. Yan, mga ganyan ba. Kaya sabi ko nga, yung panahon na yun, yung cycling era ko, hindi ako papayag na kada linggo ay hindi ako makapag-bike. Talagang kailangan mayroon akong pupuntahan lugar. At isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko ay ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Isang napakasaya sa pakiramdam na noong panahon na nandurong ka, nakikita mo. Kumbaga, doon ka nakatala. Natala po ako sa Loconan Central. Nag-aaral po kasi ako doon. Hindi natin magkasama niya. Pero noong panahon na napuntahan ko yung gamit ang pagbibisikleta ay isang gandang karanasan. Yung nasa harap ka ng Templo Sentral, doon sa kabilang side ng Commonwealth Avenue. Tapos dadaanan mo yung pupunta ka dun sa way papunta ng New Era University. So yun yung mga nararanasan ko ng mga panahon na yun, na pakaibang experience ba, kasi napuntahan mo siya gamit ang bisikleta. Kaya yung mga nakakaraan kong pagbabike ay yun, nag-lakbike kapilya ako. Ang dami kong pinuntahang mga kapilya ng Iglesia ni Cristo dito sa Bulacan. Talagang area by area pinupuntahan ko yun gamit ng bisikleta. Kaya yun, masaya yung pagbibisikleta. Malaking bagay para sa kalusugan din at para sa ma-unwind o ma-refresh yung ating kaisipan. Kumbaga nakakapagpaganda ng ng aura, moral. So sa mga gusto ng mag-bike, simulan nyo na. Dahil hindi pa huli ang lahat. Marami nga ako nakasama,
First time lang nagbike pero ngayon nakakarating na kung saan saan eh. Kahit yung mga babae, di mo akalain na minsan nagtatanong lang sa akin ng ruta. Pero magulat ka na lang yung mga pinupuntahan nila. Eh hindi ko pa napuntahan pero sila nakapunta na. Kaya proud naman ako dun sa mga yan. So sa lahat ng mga nakakilala sa akin, sa lahat ng mga nakasama ko sa pagbibisikleta, kung tumigil man kayo o hindi o active pa rin kayo hanggang ngayon. Eh lalo na itong si Brother Simon Valenzuela na talagang kahit sa hanggang ngayon na hindi na siya nagbabike pero pagdating sa mga kilusan ay patuloy pa rin kami nagkakasama sa mga rally ng iglesia. O yun, sana mayroon kayong nakakuhang mga tip sa aking pagiging siklista at pagiging bike to work employee ngayon. So ayan, pasikat na ang karing araw. Yan, ganda. At makalanghap din ang sariwang hangin. So yan, napakaganda ng pagkakataon na ito mga kaibigan. Sana ay may natutunan kayo sa akin. Ito yun naman ay aking personal na karanasan lang. Siguro hindi ko na aalisin sa aking routine yung pagbabike. Bagamat matigil man tayo sa mga pagpunta sa iba-ibang mga lugar, pero yung pagpasok sa trabaho, yan, gagamitin pa rin natin yung bisikleta. Napakalaking tulong para sa akin sa panahon ngayon kasi sa mahal na pamasahing ngayon. Back and forth lang. Magkano pamasahe ko everyday kung sakaling mamasahe ko? Siguro mga 60 to 70 pesos per day. So magkano yun sa isang buwan? At magkano rin yun sa isang taon? Yun ang natitipid natin sa pagbibisikleta. Hindi tulad dati na namamasahe tayo na inilalabas pa natin yung pamasahe natin sa ating budget. So ngayon nakatipid na. Kaya yan, magandang pagmasdan. Ang sikat ng araw malapit na. Alright. So paano mga kaibigan at mga kapadyak, ay pauwi na tayo. At nagkaroon tayo uli ng balitaktakan ngayong umaga ng Sabado. So ayan. So ito yung Barangay Lalangan. Ayan. Ayun. So magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapadyak. Ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.